Hello and welcome again dito sa ating next video. So ito po ay continuation ng ating video about Zoom. So yung ginawa natin doon sa unang video ay nag-configure tayo, nag-setup tayo ng ating Zoom application. So right now, tayo po ay na-assume natin na tayo po ay nasa Zoom call na po tayo or conference call. So as the host or the one who created or initiated the call, medyo may changes po at more obligation kayo as compared to participants, right? Unang-una is, in terms of control, you have these. So, ito po ay, ang iba po dito ay wala doon sa participants. No. And then you have the control. Now, as the host, it's your responsibility to make the conference call smooth and talagang mag-execute the way you expected it to be, right? So, ito yung dapat. So, isa po sa ginagawa po natin, ma'am and sir, before kayo mag-accept ng any participants from the waiting room, is dapat po yung masecure nyo yung inyong conference call or yung meeting nyo. Una-una is ito. I suggest to disable share screen mula po dito sa host tools na po ito. Disable po yan kung di pa naman po allowed or di pa naman time para mag-share ng screen yung participants nyo or talagang ayaw nyo sila mag-share ng screen all throughout the presentation or conference call, ma'am and sir, i-disable po natin ito. Also then, para medyo maganda yung flow ng demonstration ng speaker nyo, kung meron kayong speaker, I suggest din po to wag nyo hayaan sila na mag-unmute ng kanilang sarili. I-uncheck po natin ito. Ito yung mga common mistakes na nakikita ko sa mga Zoom calls na they allowed participants to share screen. Eh yung medyo malilikot yung kamay, hindi pa naman ganun ka-aware sa application. So out of curiosity, they click something at minsan nakiklik nila yung share screen. So napuputol yung presentation or at least nadidisrupt yung presentation po. The same din po dun sa mute. Minsan kasi pag pumasok yung participant, by default naka-unmute po yan. Eh what if nasa noisy environment yon, di ba? So parang nakaka-distract naman din po. So I suggest before you accept anyone from the call, sa call na ito, yung share screen, disable nyo na, tapos yung unmute themselves po. Ang other dito, you can go ahead and check this para po mas may control po kayo. So pag okay na yan, lahat na po ay nakakuha na yan, nakaset na, pwede na po yan. By the way, you also have here the enable waiting room. Ito po ay napag-usapan natin doon sa previous call na pag naka-check po yan, the moment na mag-join po yung participants nyo, kita mo po yan dito sa tab na to, lalabas po sila dito. Lahat ng participants mo. And from here, pwede ka na makapag-accept individually ng participants or you can accept or admit them all at once. Yun po yung ibig sabihin dito ng naka-enable po yung waiting room. Yan po yan. Lock is lock. Pag talagang di sila pag kompleto na yan, i-lock mo na to, wala na yung makakasali dyan o makakapasok. So, i-click nyo natin to. At i-hide ko na tong participant. So, ito yung real state mo. And then, we also have chat. Pag-click ka niyan, lahat ng conversations nyo na andito. You know what? Itong chat ni Zoom is underrated to eh. Marami kasi itong ganap. Hindi lang ito dun sa magme-message ka, tapos okay na. Meron pa po kasi ito. For example, itong to. By default, naka-everyone yan. As we all know, pag everyone, ibig sabihin, lahat ng participants ay basa yung anumang message na ilalagay mo dito. Right? Guys, I am pointing sa lower right corner po sa my chat. Then also, you can select individual person or participants dito. In my case kasi, ako lang kasi yung nandito sa call, so wala talagang makikita. But in reality, if you have people on the call, lalabas po yung kanilang pangalan dito, i-select mo yon, tapos pwede ka na mag-PM or private message sa kanya. Apart from that, you also have other options dito na hindi po natin alam. Maybe alam ng iba. So, let me show you. Example, etong screenshot. Do you know na pwede ka mag-screenshot, yung parang snipping tool kung sa Windows, di ba? For example, eto, meron kayong gusto i-share. Ma'am, sir, ito po, etong participant na po ito, whatever, nasa screen nyo. Pwede ka mag-screenshot na ganyan. Don't know guys if you're seeing it. Pero pag nag-click ako ng capture, tapos babalik yan dito, na andun na yung screenshot, ay screenshot yung UI. Tapos pwede mo na siya i-send para makita po nun. Then yung participants naman, you can go ahead and download it or pwede nila yan i-view. Parang ganyan. Ito yung aking screenshot kanina. So, mga underrated yan na mga feature. Same time, ito is pwede ka makapag-reply dun sa specific na message. So, mag-test lang tayo. Or pwede ka mag-emotion lang or reaction. Parang ganyan. So, yan.
Gamitin po natin yan. Also, you have here files if you want to upload file or you can want to send emoji or eto, mas kung may control kayo sa text nyo, gusto nyo talaga makita na hello at gusto mo sumisigaw ka, i-bold mo yan or maybe you want to change yung font size niyan. So, naandito po yan. You can go ahead and send it to everyone. So, parang ganyan. I don't know about you guys. At the same time, kung kayo po yung host at meron kayong attendance na separate na link ng attendance at gusto mo yung attendance ay makita lagi. So, pwede mo siya ipin. So, etong three dots dito, you have here, oh, I'm sorry. Bakit wala siyang pin? Download file. Oh, ang nasa isip ko ay Google Meet. Sorry about that. So, eto siya. Dito, what you have here is makapag-copy, i-quote yung sinabi. So, ito po, from kung sino mang tao yun na nakita mo, from him nga, sino man dyan. So, pwede mo i-quote yung sinabi niya. So, ito yung itsura. Ganyan. So, yun. So, this is for chat. Yan. So, ito po yan. If you want to close this chat, you can go ahead and click this chat button right here. You also have the React. Yung kaibahan ng React dito sa chat, kumpara dito sa React dito na nasa labas, is ito po ay talagang nasa video mismo yung React. Kita talaga to ng mga participants mo. So, naandyan po yung React dyan. So, heart and whatnot. So, yun. Then, you also have share. Yung share is pretty much similar dun sa Google Meet. Halos para-parehas naman yung kanilang mga ginagawa. Pero to give you a demonstration, ito, pwede kayo mag-share ng screen or ng application. Remember po yung ating discussion about Google Meet when you can share the entire screen or certain windows lang po ng application. Na ang kaibahan po nun is pag nag-entire screen kayo, as in lahat ng nasa screen nyo, lahat ng nasa screen nyo ay kita po talaga yan. Kasama yung mga pop-ups, mga notifications, lahat po yan, kita po talaga yan. Pero pag Windows lang kasi in-share nyo, example, eto, sinare ko to, talagang yung lang, yung Windows lang ang makikita ng participants po natin. So dito pag nag-share kayo ng screen, you have other options na pwede kayo mag-annotate. Example, you want to pinpoint na hey, etong part na ito, pwede mo ito gawin ganyan. So can go ahead and make annotations po kung kinakailangan. 'Di ba? You have other options here na pwede niyo pong pagpilian, like if you want to disable annotation from others kasi yung iba kasi pwede po sila din mag-annotate pag nag-share kayo. Kung gusto mo kayo lang talaga ang pwede mag-annotate, pwede mo po ito i-disable para po ikaw lang ang pwede mag-annotate. Then if you're done, you can stop share. So back to normal naman po tayo. So, huwag kayo matakot dito sa share. Hindi naman ito ganun kahirap gamitin. So, ito lang yan. By the way, meron itong option din pala if you want to share sound. So, kung meron kayong video na gusto i-play at kasama yung video na yon, you have to click dito, share sound. Kaya lang, pag nag-share kayo ng sound, take note po na dapat po naka-unmute kayo dito. Kasi pag nag-mute kayo dito, tapos nag-share kayo ng video na may sound, hindi po maririnig yung sound po nun. So, take note po, no, dapat po naka-unmute kayo dito sa audio na dito. So, share. Yan po yung share. And then, you have your screens. If you want to share document, yung ginawa nyo po kanina sa Zoom, or maybe from other party, third-party applications, yan po yan. Advanced, if you have PowerPoint, in my case kasi, ito, wala naman akong PowerPoint na nakabukas. So, yon. But if you want to share video file, ito po yon. I suggest to use this. Ganyan. Tapos, naka-automatic naman yung share sound po dito natin. Then you can go ahead and share that. So, yun. In my case, di ko naman gagawin. So, yan yung para sa share. Then, yung host tools po kanina. Yung applications naman, ito yung napag-usapan natin sa first video na may mga third-party applications kayo na pwede gamitin kay Zoom. In my case, I just uploaded yung timer. Ito po siya. This is to help me organize pag ako yung speaker. Alam ko kung ilang minutes lang yung nakaset sa akin. So, kita ko siya dito. So, okay, start. So, kita naman yan. So, you have the option. Right? So, parang ganyan. Marami pang pwedeng gamitin po, ma'am and sir, ng mga third-party applications. All you have to do is to click Add Apps, then locate mo po yung ano yung kailangan po natin. Nandyan naman po yan. So, yan yung applications dito sa bottom na to. Then, breakout rooms. Isa sa powerful feature ng Zoom is the breakout rooms. Ano bang idea ng breakout rooms? Let's say, let's say you are 100.
dito sa call at magkakaroon kayo ng groupings. Tapos bawat grupo ay dapat they have their own sabihin natin autonomy, 'di ba? Independent sila sa ibang grupo, kung baga. You can create breakout rooms. Yun yung pinaka-idea niya. So for example, um, expected mo naman kayong tatlong grupo or ganun nga, grouping. So, pwede mo siya makapag-set ng 3 breakout rooms dito. Then, you have the option dito to manually select or let the computer randomize kung sino yung mapupunta dun sa room 1, room 2, and room 3. Or let the participants select. Let's say meron na kayong agreement na, hey, room 1, group 1 kami ha, o group 2 kayo ha, group 3 kayo. So, gawa ka lang ng 3 groups, tapos let them select. Sabihin mo lang na, oh, pumasok na kayo sa inyong kanya-kanya mga grupo. So, they can go ahead and select that. Kung manual naman, yun nga, manual, ikaw yung magde-decide kung sino yung mga magkakasama sa isang room. Isang use case nito is kung meron kami sa capstone presentation is kung meron kaming presentation online, so yung mga hindi pa naman nagpe-present, nasa main room sila o nandito sila sa main room, tapos pag time na mag-present ng isang grupo, doon sila pumapasok sa isang breakout rooms. Parang may holding area muna kami, ito yon. Tapos pag time na nila mag-present, they will just jump dun sa breakout rooms. Mag-sample tayo ah. Let's say I will be creating 2 breakout rooms tapos manually assigned. Hindi ako pwede mag-automatic kasi wala naman akong ibang participants dito. So let's have manual. Create po tayo. Ito yung makikita mo. So ito yung room 1 and room 2. Pwede mo siya i-rename. Sabihin natin ito ay presentation room. Tapos ito naman kunwari is, I don't know, let's say, I don't know, whatever guys label na gusto nyo ilagay dito, yung pwede naman yan. Then, pag nag-click ka niyan dito, lalabas dapat yung mga participants. In this case, wala pa naman kasi. Then, itong assign is, since manual po baga ito i-click mo lang to, mag-a-appear dapat yung mga participants in this particular area. Then, you can select them. Then, ma-assign na po sila dito sa mga rooms dito. Yan po yan. You also have here to option to add room, 'di ba? May control ka naman or i-recreate po siya. So like ulitin natin yung breakout rooms. Yan po yan, i-recreate lang po siya. Ito yung ibig sabihin nun. Ito rin po ay hindi napapansin ng iba, yung options dito. Since you are the host, pwede kasi mag-take advantage pa dito ng i-limit lang yung oras. O, bawat room ha, kayo meron lang kayong 30 minutes. Yan. Tapos notify me kung 30 minutes na yan. Tapos may countdown siya. So let's say, 29 minutes na. So, pag 60 seconds na lang yon, they will be notified na, huy, 1 minute na lang po kayo, wrap it up, and something like that. Yan po yan. Ito yung 60 seconds dito. Yung mga participants po dun sa mga rooms ay ma-notify na you only have 60 minutes left. Ay, 60 seconds. Ba't ba minutes? 60 seconds left. Other options here, allow participants to choose room, allow participants to return to the main session at any time. When we say main session, ito yung parang before the breakout rooms. Yun po yung main session po natin. Ito naman, third option is automatically move all assigned participants into breakout rooms. Guys, alam ko namang alam niyo na po ito. Skip ko na po itong part na ito. So, pag ready na lahat, nakapag-set na kayo ng mga rooms, tapos yung mga participants ay na-assigned na sa mga rooms, then you can just go ahead and click Open All Rooms. So, they will be notified para merong pop-up na mag-a-appear na, hey, you have been invited to join the room. May yes or no po yon. So, join. Yun na po yon. And since you are the host, kita mo po kung sino yung mga participants na nasa labas, tapos yung nasa rooms na po, then yung pwede mo makita kung sino yung mga participants inside each room. Pwede ka mag-join, pwede ka mag-roam around sa bawat room na yon para makita yung ginagawa nila. Pwede ka mag-broadcast, ito po parang pop-up, message po ito. Pwede ka mag-broadcast ng message sa kanila na, hello po, I hope everything is okay, ganyan-ganyan. Then pag broadcast mo po yan, lahat ng participants in every room, mababasa po yon. Parang ganun. So, pwede ka na mag-close ng room, mag-close po lahat yan, pero meron po yung 60 seconds, yung nakaset po sa ating kanina. So, yan. Pag nag-close na yan, ng 60 seconds, all the participants will be part of this, main session po natin. So, ito na yan. Yung timer ko pala ito. I-end ko lang yung timer ko. Close. Okay, close lang natin. So, yun yung breakout rooms. Maganda po talaga ito. Then, whiteboard, ito yung kanina na ginawa po natin sa first video natin na let's say meron kayong gustong pag-usapan or meron kayong plano na ginawa na nung una tapos ibabalik nyo po ngayon, pwede kayo dito mag-activate ng inyong
ng whiteboard nyo. So dito, collaborating, let participants grant edit permission. They can share. Pwede sila magdagdag ng information. Subukan po natin open board. So ito yon. What will you see is paras lang po yan dun sa participants nyo po. So they can add information. So this is a sample text, parang ganyan. Then also your other participants can do it as well. So dito collaboration po ito. Maganda po ito gamitin sa mga activities natin kung yung proximity ng ating estudyante or ng mga teachers ay iba-iba and you have to decide on something. So maganda po ito gamitin natin. So yan. You can add more, may mga tools po dito na pwede kayong gamitin, add another sticky note. So, yan. Para po manavigate mo ito, mamove mo na parang ganito. I-press mo lang po yung space po sa keyboard mo. Hold and press yung keyboard para po manavigate mo siya ng mas maayos. Kasi by default kasi pag nag-drag ka, hindi mo siya magagawa eh. Parang ganyan. So pag nag-press ka po ng space, pwede mo na siya ma-move. Yan. So i-stop na natin to. Yan po yung para sa whiteboards. Of course, yung meeting information is about the link and mga participant, I mean the link and yun, other configuration, nandito po yan. So, all you have to do is to share this kung in kaso nakalimutan po ano yung information. Show captions, ito po is subtitle, naka-English po yan. If you enable that, so this will have a closed caption. So, example, ito po, what you're seeing right now sa bottom part natin is capturing what I'm saying. So maganda po ito i-activate if meron kayong participants na English speaking at medyo mabilis magsalita, parehas ko. So you can go ahead and take advantage po nito para mabasa po natin. So yan. The documents is yung document po yan kanina. Ito similar doon sa Microsoft Word nga po or doon sa tawag dito doon sa Google Docs na meron kayong ginawang document tapos you want to share with other people, sa participants, ito mo po siya. Pwede mo po siya dito makuha. So, share in the meeting. So, yun, magkakaroon sila ng visibility dun sa document na po yun. So, yan. Diba? So, napakaganda ng Zoom. Ang daming ganap nito. The first time I used this, hindi to ganito ka-intuitive at saka full pack, kumbaga, jam pack. Moving forward is the record. Kanina sabi natin, pag libre yung account na ginamit mo is you have the option to record the video locally. Ibig sabihin, dito po mismo magsisave sa computer mo. If I activate this, magkaroon to ng notification sa mga participants that recording is on progress. They will hear it, they will see it, na meron pong recording na nangyayari. So once you end the recording or you end the call, magkakaroon po ito ng pop-up or ng prompt na magsisave po siya sa computer mo po. Okay mo lang yan kung gusto mo i-save, tapos okay na po yan. So yan, that's pretty much the basic and intermediate about Zoom. Diba? Napaka-special po nito. Especially po kung meron kayong premium account kasi you can do more. Pero yung kanyang basic account po, sapat na rin po yun sa pang-araw-araw natin eh. Kung di naman umaabot ng 101 yung participants mo at di naman ganun kahaba yung mga discussions nyo every meeting, maganda po ito. But if you are aiming for more audiences, let's say meron kayong video stream or webinar that you're expecting more participants, more than 100, then you have plenty of speakers na pwede po mag-consume ng more than 40 minutes. So, might as well you go ahead and subscribe dun sa pro version po nila. So, yan. You have more control, you have more features na pwede pong ma-take advantage doon. So, last na, yung view dito. Di ba kanina po, nakita nyo dito sa view, sa videos po natin, you have the option to select 49 participants po pala, no? By default kasi 25 yan. Para ma-maximize mo yung 49 participants, pag na-enable mo yan, dito ka pupunta sa view, tapos make sure naka-gallery ka. Kasi pag naka-gallery ka, lalabas dyan 49 thumbnails. Lahat ng participants mo mag-appear in just one screen. Yan po yung ibig po sabihin nun. So my name is Jay, and thank you for watching and see you sa ating next video.